Mga kapuso, ang pamilya ang pangunahing support system ng isang tao. Pero minsan kapag sila ang nagiging dahilan ng problema natin, mas pinipili na lang ng ilan na sila'y talikuran. Ikaw kabarangay, maituturing mo bang supportive o stricto ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, hello Papa Dudut, my name is Marty, 30 years old mula sa Taguig. Ang story na pinadala ko sa inyo ay nangyari 10 years ago noong 20 years old pa lamang ako. Isa po ito sa mga darkest moments ng buhay ko at gusto ko itong i-share para maging lesson sa mga kabataan sa ngayon. 4 kaming magkakapatid. My father is a police officer while my mom is an HR manager. Hindi kami mayaman pero I can say na meron kaming convenient life. Lahat po ng pangangailangan at gusto namin ay madali lang naming nakukuha. Pero despite that, may isang bagay ako na hindi ko makuha-kuha during my younger years. At eto ay ang kalayaan. Stricto kasi ang parents ko, Papa Dudut. Pinalaki kaming military style. Marami ang bawal. Bawat galaw dapat mabilis. Bawat ginagawa ay may time limit. Para sa akin na may malawak na social circle ay hirap akong enjoyin ang buhay ko noon, lalo na't ikinakahon ako ng mga magulang ko. There were times na kapag nasa labas ako at lumalampas na ako sa curfew ko ay si Dad mismo ang sumusundo sa akin. Wala siyang pakialam kahit nasa kalagitnaan kami ng pagsasaya. Para sa kanya kapag oras na, time is up na. Minsan nga ay pinagtatawanan ako ng friends ko dahil doon. Para daw akong babae na sinusundo pa ng magulang kahit na hindi na ako teenager. Bilang isang binata na kulang pa sa experience ay kinakahiya ko ang mga ginagawa ni Dad noon. Ma, pwede ba tayo mag-usap? Urgent ba? Busy ako ngayon eh. Marami pa akong papers na kailangan pirmahan. Pwedeng mamaya na lang? Please, kahit ngayon lang, bigyan niyo ako ng time. Fine, ano bang kailangan mo? Kailangan mo ba ng pera? Sa daddy mo ka humingi. Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko freedom. Ma, alam niyo ba kung anong ginawa sa akin ni Dad? Ano? Pinahiya niya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Nasa bar kami kagabi tapos para kong bata na sinundo niya pa uwi. O anong masama doon? Ikaw naman pala yung sinundo eh. Hindi ba dapat thankful ka na may sundo ka pa? 20 years old na ako. Hindi na ako teenager para sunduin pa. Kaya kong umuwi ng sarili ko lang. Hindi naman kasi yun yung point. Ang gusto ng daddy mo, umuwi ka sa tamang oras na napagkasunduan ninyo. Hindi ba ang usapan nyo by 11 nakauwi ka na? 11 PM kakasimula pa lang ng nightlife. Sino namang uuwi ng ganun kaaga? Yung mga anak na marunong rumispeto sa magulang nila, sila yung umuwi ng maaga. Marty, nagpaalam ka at pinayagan ka kasi nag-promise ka na 11 uuwi ka na. Hindi ka umuwi on time, natural lang na hanapin ka ng daddy mo. Magalit ka kung wala siyang pakialam kahit saan ka magpunta. Sana naman maintindihan niyo ko. Lalaki ako, kaya ko ng sarili ko. Hindi naman ako bata para bigyan ng curfew eh. Mahirap ba na bigyan niyo ako ng time para naman makapag-enjoy ako kasama ng friends ko? Binibigyan ka naman namin ng time ah. Oo, ng limited time. Bakit kailangan ma-expire yung freedom ko? Yung mga kaibigan ko, okay lang naman sa parents nila kahit umuwi sila ng late eh. Bakit ako hindi? Kasi iba ang parenting style nila compared sa amin ng daddy mo. Wag na wag mong ikukumpara kaming magulang mo sa ibang magulang dahil magkakaiba kami ng kinalakihan at kinasanayan. Sobrang strict nyo kasi. Mag-chill naman kayo minsan. Dahil sa pagiging strict namin kaya maganda ang buhay niyo magkakapatid.
Healthy kayo and safe dahil alagang-alaga namin kayo. Walang masama doon. Meron ma. Alam niyo kung ano? Nawawalan kami ng chance para i-enjoy yung buhay namin. Minsan lang kami tumuntong sa gantong edad. Hayaan niyo naman kaming mag-enjoy habang wala pa kaming sari-sariling pamilya. Never naman kayong nawalan ng chance ha. Nakakalabas naman kayo, di ba? Pumapayag naman kami na gumala kayo with friends, with proper caution nga lang. Mas maganda na yung maging safe kesa magsisi tayo sa huli kasi may nangyari na. Prevention ang ginagawa namin ng daddy nyo. Hindi mo kami maintindihan kasi hindi mo pa nararanasan maging magulang. Pero kayo naranasan niyo namang maging bata. Pero bakit hindi niyo ako maintindihan? Naranasan na naming maging bata kaya alam namin kung paano kayo mag-decide kung ano yung mga pwedeng mangyari habang nasa labas kayo. Napagdaanan na naming lahat yan kaya trust us kapag sinabi naming hindi okay ang isang bagay para sa inyo. Pero iba na po ang panahon ngayon compared noon. Pare-pareho lang yan. Noon at ngayon, marami pa rin naaaksidente dahil sa kalasingan, marami pa rin nadidisgrasya dahil sa mga maling desisyon. Akala ko pa naman kakampihan niyo ako. Pareho lang pala kayo ni Daddy. Hindi kami pareho. Mas malala ako, Marty. Kapag ako ang nagalit, ituturing mong mabait ang daddy mo. Ang daya niyo! Ganyan talaga ang buhay. Kailangan nyo matuto habang bata pa kayo. Para kayong diktador! Buhay ko to! Ibigay niyo na lang sa akin yung mga desisyon ko! Hanggat nakatira kayo sa amin, hanggat kami ang nagbibigay ng allowance nyo, kami ng daddy nyo pa rin ang masusunod sa bahay na to. Nakakainis naman eh! Talaga? Pues mas mainis ka sa sasabihin ko. Simula ngayon, hindi na kita papayagang lumabas para mag-inom. Man naman! Ang gusto ko lang naman noon, Papa Dudut, ay bigyan nila ako ng chance to explore. At 20 years old dapat hinahayaan na nila akong mag-enjoy. Kaso nga lang parang kindergarten pa rin ang turing nila sa akin. Wala silang tiwala sa kakayahan ko to decide on my own. Marami tuloy akong nami-miss dahil sa pagiging strikto nila. May mga lakad ang barkada namin na hindi ako nakakasama. Minsan kahit nagpapaalam naman ako ng maayos kung tingin nila ay hindi safe ang pupuntahan ko ay hindi talaga nila ako pinapayagan. Noong tanungin ko ang mga kuya ko kung anong masasabi nila sa ugali nila dad ay nasanay na lamang daw sila. Wala naman daw silang choice kundi sundin ang gusto nila dahil at the end of this day ay sila pa rin ang sumusuporta sa mga needs namin. Kaya wala kaming karapatan para magreklamo. Pero iba ako, Papa Dudut. May choice ako at yon ay ang magrebelde. Kahit na hindi ako pinayagan, lumalabas pa rin ako. Hindi na ako noon sumusunod sa ibinibigay na curfew sa akin. Ginagamit ko rin yung sasakyan ni Dad nang walang pasabi. In an instant, ako ang naging black sheep ng pamilya. Ako yung laging pinapagalitan, laging kinakahiya dahil sa pagiging pasaway ko. Ako yung disgrace sa pamilya namin dahil lang gusto kong gawin ang mga bagay na gusto kong maranasan. Nang mga oras na yon kasi ay gusto ko lang iparamdam sa kanila kung gaano ako nasasakal sa pagiging strict nila sa akin. Daig ko pa ang family pet namin na bawal lumabas. Laging naka-leash at ikinukulong. As a result ay nalayo ang loob ko sa pamilya ko dahil parang hindi nila maintindihan ang pinanggagalingan ko, Papa Dudut. Marty, saan ka na naman pupunta? Sa labas po. Lalabas ka? Sinong kasama mo? Sina Carlo. Hinihintay na nila ako sa labas. Nagpaalam ka ba? Nagpaalam po ako kay Dad. Anong sinabi niya? Hindi niya ako pinayagan. Hindi ka naman pala pinayagan, bakit ka pa rin aalis? Narealize ko lang po kasi na matanda na ako. Kaya hindi ko na kailangan magpaalam pa sa inyo. At sino nagsabi? Kung hindi ka pinayagang lumabas, walang lalabas. Bakit ba ganyan kayo sa akin? Huwag mo kong artihan. Bumalik ka sa loob, marami pa tayong bisita, hinahanap ka. Wala naman akong bisita dyan eh. Puro bisita lang yan ni Dad.
Di nyo nga kami pinayagang uminom ng barkada ko eh. Dito na mismo sa bahay yan ha. Tapos bawal pa rin. Sobrang strict nyo sa akin. Grabe. Kung gusto mong gawin ang mga bagay na gusto mo, maghanap ka ng trabaho para makapagsarili ka at hindi ka na puro reklamo, okay? Sa ngayon, sumunod ka muna sa amin. Pumasok ka na at may group picture pa tayo. Family picture daw. Ayoko nga. Hindi nyo nga sinusunod wish ko. Tapos kayo gusto nyo pagbigyan ko kayo? No way! Gusto mo bang pagalitan ka na naman ng daddy mo? Eh di pagalitan niya ako. Kailan ka pa naging ganyang kabastos? Yan ba ang nakukuha mo sa pagbabarkada mo? Lumalaki ka ng suwail ha? Hindi po to dahil sa barkada. Dahil po to sa paghihigpit nyo. Sa amin mo pa talaga binigay ang sisi. Kami na nga tong ginawa lahat para maging maayos ang buhay nyo, kami pa talaga ang masama. Pakinggan mo nga yung mga lumalabas sa bunganga mo, tama ba yan? Kung hindi nyo ako mapagbibigyan sa mga gusto ko, hindi ko rin ibibigay ang gusto nyo. Pwes magpatigasan tayo. Walang lalabas ngayon. Ma! Subukan mong lumabas. Ipapaalam ko sa daddy mo lahat ang ginagawa mo. Sana hindi na lang kayo naging mama ko. Anong sabi mo? Ang sabi ko, sana hindi na lang kayo naging magulang ko. Sakit mo magsalita. Pagkatapos ng sacrifices namin sa inyong magkakapatid, ganito ang isusukli nyo? Simple lang naman kasi ang gusto ko eh. Gusto Kung ko… ganyan lang din na magiging ugali mo, mas mabuti pang wag na naming ibigay yung mga bagay na gusto mo. Okay lang. Kaya ko namang mag-provide para sa sarili ko. Marty, wag mong hintayin na may mangyari pang masama bago ka matuto. Eh di mangyari na mangyari. Basta lalabas ako ngayong gabi. Marty! Kinakausap pa kita! Pakisabi na lang po kay Daddy na wag na akong hanapin. Hindi ko siya haharapin. Pambihira! Ang titigas ng ulo ng mga bata ngayon! Papa Dudut, I admit na may mga oras na napapasobra ang ginagawa kong pagre-rebelde. Hindi ko naman minimin yung mga bagay na nasabi ko noon. Lahat ng lumalabas sa bibig ko that time ay dahil lamang sa frustration ko. Hindi ako bastos na bata dahil pinalaki ako ng maayos, pero dahil emotional ay nasagot-sagot ko sina mom and dad noon. Ang pinaka-worst na siguro na nagawa ko ay noong naglasing ako sa isang bar kasama ang mga kaibigan ko. Hindi kami in good terms ng parents ko noon kaya bigla na lamang akong sumabog. Nagwala ako sa bar, nakipag-away at nanggulo. Actually wala akong gaanong maalala sa mga nangyari noon dahil sobrang wasted ko na. Pero according to friends ay marami raw akong nasaktan at sinirang gamit sa bar. Ang naaalala ko na lamang ay noong nasa police station na ako. Hinuli ako ng pulis kasama ng mga taong nakaaway ko. Inireklamo ako ng bar owner dahil sa pagwawala ko, Papa Dudut. Sobrang hiyang-hiya ako noon lalo na noong si dad mismo ang nagpunta sa station para kunin ako. Dahil sa connections niya kaya ako nakalabas kaagad ng gabing yon. After that ay hindi na ako kinibupa ni dad. Mas lalo na noong nalagay sa alanganin ang posisyon niya bilang police officer. Question kasi kung bakit nakalaya ako kaagad. Mabilis na kumalat ang balita na dahil daw pulis ang papa ko kaya ako kaagad na absuelto. Masyado raw VIP ang naging treatment sa akin. Despite all that, hindi ako pinagalitan ni dad, which is concerning. Si mamang nagalit at ang galit niyang yon ay nauwi sa sagutan sa pagitan naming dalawa. Ikinagulat ko na lamang nung bigla na lamang akong palayasin ng sarili kong magulang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal ko nang gustong maranasan ng maging malaya. Finally ay nakuha ko yon noong palayasin ako sa bahay. Pero hindi yon ang ine-expect kong paraan ng pagpapalaya sa akin, Papa Dudut. Sobrang sama ng loob ko noon after akong mapalayas. Pero at the same time ay itinuring ko na lang pong eto na ang kapalit ng kalayaan na pinapangarap ko. Papa Dudut, para akong ibon na nakawala sa hawla. Dumiretso ako sa bahay ng kaibigan kong si Carlo at matagal na naming family friend ang pamilya nila. Kaya walang problema sa kanila kahit na tumira ako doon ng ilang araw. Tinanggap nila ako sa pamamahay nila ng walang katanungan at sobrang nagpapasalamat ako sa kanila, Papa Dudut.
Dahil wala nang pumigil sa akin ay halos gabi-gabi kami kung lumabas ni Carlo noon. Inaabot na nga kami ng umaga sa kakainom sa mga bar. Marami akong nakilalang bagong kaibigan dahil doon. Marami akong bagay na natry sa mga lakad ko with friends. Marami akong lugar na napuntahan dahil wala nang nagre-restrict sa akin. Papadudod, for the first time ay naramdaman ko kung paano maging carefree. Sa wakas ay naranasan ko na ring enjoyin ang buhay ko. Sa mga panahong yon ay saglit na nawala sa isipan ko ang parents ko. Puro alak, pagkain, pamamasyal at kung ano-ano pa ang inatupag ko kasama ang mga kaibigan ko. Wala na nga akong ibang mahihiling pa noon hanggang sa isang bagay ang nakita ko kay Carlo na siyang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Tapusin mo na, dali. Sandali lang, wala akong kasama. Teka, antayin mo ako. Mabubuhay na uli yung karakter ko. Dali! Ayan, may kalaban na. Lalabanan ko na to. Sandali lang, wag ka munang pumalag. Defend ka lang muna. Wala na, nag-gank na ako eh. Ay, ano ba yan? Talo na naman tayo. Bawi na lang next game. 1 game ulit tayo? Mamaya na. Di ka pa ba nagugutom? Kain muna tayo. Actually, medyo gutom na nga ako. Wait lang, text ko lang si mama kung may dinner na. Sige. Teka, ikaw ba to? Saan? Tung nakadisplay na picture sa desk mo. Ako nga yan. Ang liit mo pa dito ah. Chubby ka pala nung bata ka? Family picture namin yan nung graduation ng ate ko. Mabuti pa kayo may ganyan. Marami talaga kaming family picture. Kada may birthday, hindi mawawala ang photo op. Bakit? Wala ba kayong family picture nila Tita Gina? Wala eh. Hindi mahilig si Dad sa mga ganyang bagay. Ayaw niyang humarap sa camera. Hindi raw siya photogenic. As in ni isa? Wala kayong picture ng pamilya mo? Maniwala ka't sa hindi, wala talaga. Ni isa wala pa akong nakitang picture namin na buo kami. Bakit naman? Ewan ko. Nung mga bata kami, hirap makompleto pamilya namin eh. Masyadong busy sina Daddy at Mommy sa trabaho nila. Kaya wala na kaming time para sa mga ganyang bagay. Sayang naman yun. Memories din yung mga picture eh. Isipin mo na lang ha, yung mga moment na hindi na natin mauulit, nakaka-capture yun ng camera. Minsan lang tayo maging 10 years old, 20 years old. Kaya dapat bawat milestone natin, kung maaari may remembrance tayo. Para pagtanda, may mababalikan. Hindi naman mawawala sa memorya mo yung mga bagay na yan eh. Yung mga importanteng araw, mga pangyayari, hindi yan mawawala sa isip mo. Lalo na kapag naging part na yan ang core memory mo. Alam mo, tatanda rin tayo. Darating yung araw na kahit ayaw natin, kusa tayong magiging makakalimutin. Malaki tulong ng mga picture para maibalik yung magagandang memories natin. Wala eh. Hindi talaga kami sentimental na tao. Tsaka mahirap na kami magkaroon ng family picture. Lalo na't pinalayas na nila ako. Ikaw naman, masyado mong sineryoso yung pagpapalaya sa'yo. Sure ako after some time babalik ka rin dun sa inyo. Matitiis ka ba naman nila tito at tita? Matitiis ako nung mga yun. Kaya nga nila akong pagbawalang lumabas ng 1 linggo eh. Yan pa kaya? Tsaka nagawa na nila akong palayasin. Sinong magulang naman na magpapalayas ng anak, di ba? Alam mo sa tingin ko, minsan, kanya-kanya lang talaga yan ang pagdidisiplina eh. Si mama kasi, mabait sa akin kasi mabait naman daw akong anak. Mas mabait pa nga ako sa'yo eh. Huwag ka nga. Hindi kaya. Pero seryoso, alam mo, huwag ka masyadong magalit sa magulang mo. Kapakanan mo lang naman iniisip nila eh. Shh! Kapakanan daw. Di nga nila kayang ibigay yung bagay na magpapasaya sa akin eh. Ano ba kasi yung mga bagay na magpapasaya sa'yo? Ano bang gusto mong mangyari? Bitawan nila buhay ko. Huwag nilang pakialaman. Matanda na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Sana naman maintindihan nila yon. Alam nila yan. Naging anak din naman sila eh. Tayo ang hindi pa makaintindi sa mga bagay-bagay kasi marami pang mga sitwasyon na hindi pa natin nasusubukan pero sila, na-experience na nila lahat yun. Kaya magtiwala na lang tayo sa mga magulang natin. Madali lang sabihin kasi mabait mama mo. Ako, parents ko, sakit sa ulo. Ikaw talaga. Baba na nga lang tayo. Nakahanda na raw yung pagkain natin.
Sa ilang buwan na pag-stay ko kina Carlo ay unti-unti ko na-realize ang kahalagahan ng pagkakaroon ng supportive na pamilya. Minsan nga ay para akong na-out of place kapag nagiging sweet sa isa't isa sina Carlo kasama ang mga magulang niya. Hindi ko maiwasang mainggit dahil close sila sa isa't isa. Ang laki ng difference ng pamilya nila Carlo kumpara sa pamilya namin, Papa Dudut. Sa amin kasi ay wala kang makikitang intimacy. Magkakasama nga kami sa iisang bubong, sabay-sabay na kumakain, nag-uusap pero parang civil lamang kami sa isa't isa. Walang anino ng pagiging affectionate. Walang nagyayakapan. Walang nagbibiruan. Walang nagsasabihan ng I love you. Kapag may gumawa noon sa amin ay parang weird tingnan at corning pakinggan. Dahil na rin siguro sa ganun kami nasanay ay walang nagsasabihan ng feelings. Aaminin ko, Papa Dudut, bigla kong na-miss ang pamilya ko kahit na ibang-iba ang turingan namin sa isa't isa. Nung moment na yon, sa kabila ng inggit na nararamdaman ko ay mas nanaig ang kagustuhan ko na sana ay ganun din ang mangyari sa pamilya namin. Umaasa ako na mabago pa namin ang trato namin sa isa't isa. Hiling ko na sana ay mas maging open pa kami katulad ng sa pamilya ni Carlo. Papa Dudut, alam kong galit pa sa akin ang mga magulang ko noon pero nag-decide ako na umuwi na sa amin para humingi ng kapatawaran. Tita Zenny, magpapaalam na po pala ako. Oh, uuwi ka na ba? Opo, salamat po sa pag-ampon sa akin. Wala yon. Basta kapag kailangan mo ng tulong, lapit ka lang sa amin. So, ibig bang sabihin yan, bati na kayo ng mama mo? Hindi pa po eh. Pero hihingi na po ako ng sorry sa kanila ni Dad pagka uwi ko. Mabuti yan. Hindi maganda ang nagtatanim ng sama ng loob lalo na't sa magulang mo pa. Hindi po kasi nila ako maintindihan minsan eh. Sobrang strict nila sa akin, nakakasakal na. Kaya tuloy nakakatampo ko minsan. Ganon talaga pag magulang. Ang tawag doon, tough love. Gusto lang nila na maging responsable ka. Pero pwede naman pong hindi gawin yun, di ba? May ibang way naman para magturo ng pagiging responsible. Kayo ni Carlo sobrang close nyo sa isa't isa kasi hindi nyo siya pinagbabawalan. May mga bawal din naman kay Carlo. Actually, marami. Napapagalitan ko rin siya kapag nagiging pasaway siya. Ang mga magulang kasi, protective yan sa mga anak nila. Minsan over na po kasi yung pagiging protective nila eh. Naiintindihan ko naman sina Gina kung bakit sila ganon. Alam mo ba kung bakit sila extra protective sa'yo? Bakit po? Ilang beses na kasing nalagay sa panganib ang buhay mo. Totoo po ba? Hindi ba nakwento sa'yo ng mama mo? Premature baby ka. Nung pinanganak ka niya, hindi na tumitibok ang puso mo. Milagro nga raw na na-revive ka ng doktor eh. Hindi po nila nabanggit sa akin yan. Kaya doble ingat sila sa pag-aalaga sa'yo noon. Tapos lumaki kang sakitin. Mahina ang immune system mo kaya lapitin ka ng mga sakit. Kung natatandaan mo, na-hospital ka nung 5 years old ka pa lang, di ba? Opo, naaalala ko po nagstay ako sa ospital ng ilang araw. Na-dengue ka noon. For the second time, napunta uli sa alanganin ng buhay mo. Sa akin tumatakbo ang Mama Gina mo noon for comfort. Lagi niyang tinatanong sa sarili niya kung pabaya raw ba siyang ina, kung bakit ganun na lang lagi ang nangyayari sa'yo. Mabuti na lang nung nagbinata ka na, mas naging healthy ka na. Kaya pala sobrang daming bawal sa akin. Mabuti nga pinapayagan ka nilang uminom kasama si Carlo eh. Minsan sinasabihan ko rin si Carlo na bantayan ka kapag nasa labas kayo. Ngayon naiintindihan ko na po ang lahat. Yun ang dapat gawin mo. Intindihin mo sila. Ayaw lang nilang mawala ng anak kasi muntik ka nang mawala sa kanila ng ilang beses. Overprotective ang mama at papa mo kasi yun naman talaga ang trabaho ng magulang eh. Protektahan ang mga anak nila. Kaya umuwi ka na at makipagbati ka na sa kanila. Opo tita, salamat po.
Hindi ko rin sana sasabihin to, pero ipapaalam ko na rin sa'yo. Nung pinalayas ka nila, alam nila na dito ka sa amin didiretso. Secretly, nag-abot sa akin ng papa mo ng allowance mo para may panggastos ka. Ayaw sana niyang ipaalam sa'yo pero mas maganda na rin na malaman mo para hindi mo isipin na pinabayaan ka nila. Parang bigla po tuloy akong nahiyang magpakita sa kanila. Bakit naman? Sigurado ako miss ka na rin ng mga yun. Hindi lang nila pinapakita pero concerned na concerned sila sa'yo. Kung ano man ang nagawa mo, sigurado ako napatawad ka na nila kasi sabihin man nila o hindi, alam nila ang pinagdadaanan mo. Balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat kapag ikaw na rin mismo ang nagkaroon ng anak. Maraming salamat po, tita. Hindi ko po kakalimutan lahat ng sinabi nyo. Pasabi na lang po kay Carlo na mauuna na po ako. Sige, mag-ingat ka. Regards na lang sa mama at papa mo. Opo. Papadudod sa mga nalaman ko ay mas naintindihan ko na ang lahat. Out of concern kaya naging sobrang strikto ng mga magulang ko sa akin. Nag-iingat lamang sila dahil na rin sa hindi sinasadyang trauma na naibigay ko sa kanila dahil sa pagiging sakitin ko noong bata pa lamang ako. Papadudod na realize ko na may kanya-kanyang paraan pala kung papaano magmahal ang bawat tao. Hindi man ito ipinapakita sa akin ng parents ko ay napagtanto ko na indirectly ay pinaparamdam naman nila sa akin sa pamamagitan ng mga paraang hindi ko noon makita-kita. Bumalik ako sa bahay namin at ang unang ginawa ko ay nag-sorry sa mga magulang ko. As expected ay nasermonan pa rin ako pero hindi ko na ito minasama dahil alam kong yun na ang naging love language sa akin nila mom at dad. Sinanay ko na lamang ang sarili ko sa ugali nilang pareho. Nagagalit kapag hindi nila gusto ang nakikita nila. At the end of the day ay para din naman sa ikabubuti ko ang mga ginagawa nila. Hindi nagtagal ay sinubukan kong gawin ang sa bahay ang mga natutunan ko sa family ni Carlo. Binago ko po ang pakikitungo ko sa lahat. Naging open ako sa mga kapatid ko at naging sweet ako sa mga magulang ko. Awkward pa noong una. Tinataasan pa nga ako ng balahibo kapag nagsasabi ako sa kanila ng I love you. Pero kahit ganoon ay walang katumbas sa mga ngiti sa mata nila mom at dad tuwing ipinapakita ko sa kanila ang pagmamahal ko. Hindi man nila ito ina-acknowledge ay ramdam ko ang saya nila. Sa ginawa kong pagbabago ay naging okay noon ang lahat. Hanggang sa isang araw ay isang trahedya ang nangyari sa pamilya namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Birthday noon ng kapatid ko, Papa Dudut. Para i-celebrate ito ay naisipan ng buong pamilya na mag-out of town. Nagpunta kami sa Lucena para bisitahin ang mga kamag-anak namin doon sa Quezon sa mother's side. For the first time ay doon ko lang nakita na naging chill ang parents ko. Masaya pala sila kasama kapag wala sa trabaho. Kaya naman pala nilang maging masaya at makipagbiruan. Ang araw na yon na siguro ang maituturing kong pinakamasayang araw ng buhay ko kasama ang pamilya ko. Puro tawanan lamang kami at walang bawal. Walang nagmamadali, walang time limit. Doon na rin kami nabigyan ng chance para magkaroon ng family picture. One thing na kinaiingitan ko kay Carlo noon. Plano ko yung ipa-frame para i-display sa bahay namin. Gusto ko rin na magkaroon ng wallet size version nito para may maitago ako sa wallet ko. Pero Papa Dudut, sa likod ng masayang salo-salo ay isang trahedya pala ang nakahandang kasunod nito na never kong ine-expect na mangyayari. Pauwi na kami noon galing sa Lucena, si Dad ang nagdadrive habang nakikinig siya ng music. Tulog ang lahat dahil pagod sa nangyaring celebration. Crystal clear pa sa ala-ala ko ang mga pangyayari.
Isang OPM ang nasa radyo that time noong marinig ko ang pagsigaw ni Mama. Ang kasunod nito ay bigla na lamang akong tumilapon mula sa kinakaupuan ko. Bumangga ang sasakyan namin sa kasalubong naming bus bago kami tuluyang sumalpok sa isang barrier. Papadudot ng gabing yon ay 3 katao ang nalagas sa pamilya namin. Ma? Dad? Nasaan kayo? Oh, Marty, gising ka na pala. Thank you, Lord. Nasaan si na Dad? Magpahinga ka na muna. Mamaya na lang kita i-update sa mga nangyari. Wala ka bang nararamdamang masakit? Gusto mo magpatawag ako ng nurse para i-check ka? Wag na. Medyo mabigat lang ulo ko. Nasaan na si na Dad? Okay lang ba sila? Kumain ka na lang kaya muna. Mahigit 1 araw kang tulog eh. Sigurado ako gutom ka na. Nagdala si Mama ng pagkain para sa'yo kaninang umaga para kainin pagising mo. Carlo, nasan pamilya ko? Okay lang ba sila? Okay lang naman ang ate mo. Galos lang ang tinamo niya. Pupunta na raw siya dito mamaya. Mabuti naman. Si na Dad, nasan sila? Alam mo, sabi ng doktor, kapag nagkamalay ka na, ang una mong gawin, magpalakas. Kaya kumain ka muna bago tayo magkwentuhan. Ano, kaya mo bang bumangon? Bakit mo ba iniiwasan tanong ko? Tinatanong kita kung nasan ang daddy ko. Okay lang ba siya? Safe ba siya? Kasi, Marty, wala na ang daddy mo. Ano? Wala na si Dad? Wala na siya? I'm sorry, bro. Alam naman ni Mami. Baka kailangan niya ako ngayon. Puntahan natin siya. Teka bro, hindi ka muna pwedeng tumayo sa higaan mo. Hindi ka pa malakas. Gusto ko makita si Mama. Kailangan niya ako. Naku, paano ba to? Mas mabuti pa siguro kung ate mo na lang ang magsabi sa'yo ng lahat. Parang hindi ko kayang ikwento yung mga nangyari. Ano ba yun? Sagutin mo na lang ako. Alam na ba ni Mami na wala na si Dad? Nasaan siya ngayon? Bro, wala na rin ang mami mo. Hindi. Hindi totoo yan. Paano kung wala? Kinakausap pa niya ako noon habang nilalagay ko sa stretcher eh. Anong wala na siya? Pinagloloko mo ba ako? Hindi rin siya nakasurvive. Hindi. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, Carlo. Please, sabihin mo nagjo-joke ka lang, please. Teka bro, kumalma ka lang. Hindi makakatulong sa'yo kapag na-stress ka. Kaya ayaw ko sabihin sa'yo yung totoo eh. Paano ko kakalma? Patay na mga magulang ko, kakalma ako? Paano ko gagawin yun? Pasensya ka na ha. Hindi ko talaga alam kasi kung anong gagawin eh. Hindi ako sanay sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ako marunong mag-comfort. Gusto mo bang iwan na lang muna kita para mapag-isa ka? Sige bro, lalabas na lang muna ako. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ako. Hahayaan na lang muna kita magluksa mag-isa. Sandali lang. Sina Kuya Marco, si Kuya Maki. Kumusta sila? Marty, Please, wag mong sabihin pati sila. Hindi ko kaya kung pati sila wala na rin. si Kuya Maki, nasa ICU siya ngayon. Critical pa rin yung lagay niya. Si Kuya Marco, No, buhay pa siya, di ba? Sabihin mo buhay pa si Kuya. patay na rin siya bro. Sorry talaga. Ano nangyayari? Bakit lahat sila wala na? Anong klaseng joke to? Prank ba to, ha? Kasi kung prank to, hindi to nakakatuwa. Please Marty, huminahon ka. Joke lang to, di ba? Carlo, Marty, please. Joke lang to eh. Hindi to totoo. I'm sorry bro.
Atake sa puso ang kinamatay ni Dad, Papa Dudut. Inatake siya habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol ang sasakyan namin. Dumiretso ito sa kabilang lane kung saan ay nakasalubong namin ang isang bus. Nabangga ang side ng sasakyan namin sa mismong pwesto kung saan ay nakaupo si Kuya Marco. Pagkatama naman namin sa barrier ay doon napuruhan ang mami ko. Naipit siya sa may passenger's seat hanggang sa naubusan siya ng dugo. Samantala ilang linggo namang tumagal sa ICU ang isa ko pang kapatid na si Kuya Maki. Komato siya noon dahil malala ang naging tama niya sa ulo. Sa uli hindi rin siya nakasurvive, Papa Dudut. 6 kami sa pamilya namin at sa isang iglapay 4 ang nawala. Tanging ako at ang kapatid kong babae na lamang ang natira sa pamilya namin. Hanggang sa ngayon ay parang masamang panaginip pa rin ang lahat para sa akin, Papa Dudut. Hindi ko talaga matanggap na ganon kadami ang nalagas sa mga mahal ko sa buhay. Para kaming bowling pins na tinamaan ng bola at 2 na lamang ang natirang nakatayo. Dahil sa nangyari, marami akong regrets sa buhay. Marami akong naging what ifs. Actually, hindi ko nga alam kung papaano ko nakayanan ang sakit na nangyari. Nalampasan ko ang struggle na yon sa buhay ko dahil na rin sa tulong ng mga kaibigan ko. Ano bro? Ready ka na ba? Alis na tayo? Sige, tara na. Salamat talaga Carlo Kasi kahit busy ka, naglaan ka pa rin ng time para samahan ako sa puntod nila daddy. Wala yun. Gusto ko rin namang bisitahin sina Tito eh. Oh, ano yung hawak mo? Family picture namin. Nagpa-print ako para may maiwan akong picture namin sa puntod nila. Mabuti naman nagkaroon kayo ng family picture. Sabi mo noon, hirap kayong mabuo kaya wala kayong picture. Nakunan to nung nasa Lucena kami. Sa mismong araw bago nangyari yung aksidente. Mabuti nga napilit ko sila nun eh. Kung hindi, wala na sana akong remembrance sa pamilya ko. Mabuti naman kung ganun. At least may babalikan kang picture kapag malungkot ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Hanggang ngayon parang nasa loob pa rin ako ng masamang panaginip. Ang hirap tanggapin bro. Mahirap talaga yan bro. Lalo na't hindi lang isa kundi 4 yung nawala sa'yo. Naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo. Pero bro, tandaan mo, huwag mong madaliin yung healing process mo. May karapatan kang magluksa kahit kailan mo gusto. Hayaan mo lang na oras ang magdikta kung kailan matatanggap ng puso mo yung nangyari. Sana nagkaroon man lang ng pahiwatig. Binigyan man lang sana ako ng premonition para kahit papano may nagawa ako. Ang dami kong pinagsisisihan bro. Wala naman nag-expect na mangyayari yun eh. Yun nga eh. Hindi ko in-expect na gano'n na mangyayari dahil doon na-take for granted ko yung mga oras na kasama ko ang pamilya ko. Kung alam ko lang sana na gano'n na mangyayari, edi sana naglaan pa ako ng mas mahabang oras na kasama sila. Sana nasabihan ko man lang sila kung gaano ko sila kamahal. Sana nakapag-thank you man lang ako sa lahat ng sacrifices na ginawa nila sa akin. Sana nakabuo pa ako ng mas maraming memories kasama sila. Sana nakapag-sorry man lang ako sa mga maling nagawa ko. Kahit hindi mo nasabi yun sa kanila, alam naman nila na mahal mo sila. Alam naman nila na thankful ka, na nagsisisi ka. Kasi kung sincere yung feelings mo, kahit hindi mo sabihin, ramdam nila yun. Ang unfair talaga ng mundo. Sa dami ng pwedeng mangyari sa pamilya namin. Bakit ito pa? Hindi natin alam ang sagot dyan bro kung bakit, pero alam ko na may rason kung bakit nangyari sa'yo yun. Kung bakit nangyari to sa pamilya mo. Dapat yun yung sagot na hanapin mo. Anong purpose bakit sila nawala? Anong purpose bakit ikaw ang nabigyan ng second chance? Huwag kang maghanap ng masisisi. Maghanap ka ng rason kung bakit to ibinigay sa'yo. Kasi yung rason na yun ang magiging lesson sa buhay mo.
Lesson na dadalhin mo at ipapamana mo sa mga susunod na henerasyon. Isang aral na masakit ang naging kapalit pero yun naman ang magpapabago sa buhay mo. Sana nga, balang araw maiintindihan ko rin ang lahat. Nga pala, hindi pa pala kita napapasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa mo para sa akin. Salamat bro. Mula sa ospital, sa burol, pati hanggang ngayon, hindi mo ako iniwan. Nanatili ka sa tabi ko para alalayan ako, para bigyan ako ng lakas kung kailan papasuko na ako. Salamat ah. Promise, babawi ako sa'yo. Wala yun bro. Natural lang naman yun. Ganun ako pinalaki ng mama ko eh. Huwag ko raw talikuran yung mga kaibigan ko na nangangailangan ng tulong. Alam ko naman na kapag sa akin nangyari to, huwag naman sana iadya ni Lord pero alam ko na gagawin mo rin kung anong ginagawa ko sa'yo ngayon. Ganun ang kaibigan eh, di ba? Walang iwanan. Maraming salamat talaga. Ano, tara na? Baka mamaya abutan pa tayo ng ulan eh. Balita ako may bagyo ngayon. Meron ba? Sige, tara. Pinilit kong bumangon sa kabila ng mga nangyari. Nahirapan ako mag-adjust noong una dahil biglang naging tahimik ang dati busy naming buhay. Dahil nga sa sobrang trauma na inabot namin papadudot ay naisipan namin ang kapatid kong ibenta na lamang ang bahay namin. Ang perang nakuha namin mula dito ay ginamit namin para kumuha ng kondo na sakto lamang sa 2 tao. Ang natira ay tinabi namin sa bangko at ginawang puhunan ng kapatid ko para sa kanyang negosyo. Sa ngayon, 30 years old na ako. Pamilyadong tao na po ako papadudot kung tatanungin niyo ako kung paano ako nakapag-move on mula sa mga nangyari sa buhay ko ay hindi pa ako nakakapag-move on, papadudot. Hanggang ngayon ay may kirot pa ring nararamdaman ng puso ko tuwing naaalala ko ang mga nangyari. Araw-araw ay nami-miss ko pa rin ang mga kapatid at mga magulang ko. Gabi-gabi ay tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung anong buhay kaya ang meron ako sa ngayon kung hindi lang maagang nawala ang mga mahal ko sa buhay. Tanging ang family picture na lamang namin ang natitirang remembrance na meron ako sa pamilyang kinalakhan ko. At nakakalungkot na ang mga ngiti sa picture na yon ay never ko nang makikita kailanman. Papadudot, hindi natin hawak ang buhay natin. Nakakalungkot pero yon ang katotohanan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay o kung kailan mawawala ang mga mahal natin sa buhay. Masaya man tayo ngayon, sa isang iglap ay pwede itong magbago. Kaya naman kailangan nating maging thankful sa bawat araw na naibibigay sa atin. Huwag po nating sayangin ang oras natin at i-enjoy natin ang bawat araw kasama ang ating pamilya. Ito po ang story ko at sana po ay may lesson po kayong nakuha mula dito. Maraming salamat po sa inyong programa, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marty. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1